magandang araw mga kababayan. Komentarin lang po natin itong nangyaring cross examination ng kampo ni BP Sara, mga kababayan. Kasi nga po, alam naman pa natin nung witness ng prosecution ay maraming sinabi doon sa direct examination. So lumalabas doon, naiisa lang ang nabigyan ng confidential fund ni si BP Sara lang. Walang ibang vice presidente na nabigyan ng confidential fund. At kung sa pagtatanong po ng cross-examination, doon po natin nalaman na mayroon po talagang nabigyan na vice presidente ng confidential fund. Pakinggan na po natin ito, mga kababayan. The council for respondent, Attorney Boa, you may proceed when you're ready. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wabil, good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly with ICFAO as a state auditor. Tama po ba? Yes, sir. And you are a certified public accountant. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022. 2023. 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Ikaw mismo, basically nag-evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, just so maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. Okay, and do you get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted? We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay, so basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents, if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct, thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na natatanggap nyo from OVP and DepEd, binabasa nyo po ito isa-isa, no? Lahat ng attachments? Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the Joint Circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po na sa expression voucher po na si ASEC Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. Pagdating naman po sa Yan mga kababayan. Dito, lumalabas dito na ang nagbigay ng 2022, yung kaupo pa lang nila ito mga kababayan. Kasi 2022 po ang umupo silang dalawa ni BBM. Ibig sabihin, yung direktang nagbigay sa kanya ng confidential fund ay walang iba kung hindi ang ating presidente na si BBM. Ngayon po, nung binigay ito, nag-request sila, somewhere yata September, June o July o ano, basta mga ganun. Kasi binigay po ito ng December, mga kababayan. Nung time na yon, sinasabi ng witness na ito na una, ang sinabi niya, hindi daw pero nung pangalawa, tinanong siya, yung grant daw, di umano, na kay Office of the President ang nagbigay. Wala po yan sa GAA, wala rin po yan sa insertion. Okay po. Kung natatandaan po ninyo na sinasabi ni BP Sara noon na ang galing doon sa ang confidential fund galing sa Office of the President. Ibig sabihin, tugma yung sinasabi ni BP Sara
sa sinasabi ngayon nito ng cross-examination na si Attorney Powa. Kasi noong 2022, galing po talaga sa Office of the President ang budget ng confidential fund. Kasi kaupo pa lang po nila kasi gawa na po yung budget ng pag-alis ni PRRD noong 2022. So ngayon, lumalabas na hindi ito galing sa GAA, kundi galing sa Office of the President. Di ba po? Ang tingin ko nga po dito mga kababayan, para pong na-set up si BP Sara. Kung sino man yung nag-approve o ano man, kasi para pong binigay sa kanya, nag-request siya, tapos nirelease sa kanya, alanganing panahon na. Kung baga sa kwan, nandyan na yung papalapit yung taon na kailangan ubusin niya agad yung sa loob ng bago tumungtong ang January 1, kailangan maubos yun. Di ba po? Yun po kasi ang nasa batas natin. Na pag natapos yung taon, dapat ubos na yung budget. Pag hindi mo naubos yan, ibabalik mo yan sa treasury. Di ba po? Tuloy lang po natin sila, Attorney Powa, mga kababayan. OVP 2023 confidential funds. Yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that Yan mga kababayan. Noong 2023 na, nandun na yung budget ng confidential fund, pumasok na sa GAA. Yung sa DepEd, sa General Appropriation Act, GAA pa rin yun. Di ba po mga kababayan? Budget ng confidential fund at budget ng DepEd sa GAA na nanggagaling lahat noong 2023. Ito na yung pagkakaiba noong 2022. Kasi noong 2022, galing ito sa Presidente. Yung 2023, galing sa GAA. Pero kung papansinin nyo po, ang kini-question po dito, yung confidential fund ng 2022. Diba po? Hindi po kini-question dito yung 2023. Ang kini-question po, yung 2022. Kung papansinin nyo lang po mga kababayan, ituloy lang natin sila. the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's right. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yun? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Since I assumed in ICFAO in 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assume siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel na approach. I am showing you a document entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And noong December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po. Nasa ICFAO po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yan. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? Yan mga kababayan, ito kulangot din ang laman ng utak nito. Ang tinatanong lang naman sa kanya, yung 2014, sino ba ang vice presidente doon? Kasi sinasabi niya na tanging si BP Sara lang daw di umano ang nabigyan ng confidential fund. Ngayon, pinapakita ngayon ni Attorney Powa na ito, nagsisinungaling ito. Kasi 2014, nag-assume na siya ng office sa EDCA, sa EDPAO. Ngayon,
EDPAW o tama, hindi pa, sorry, hindi po EDCA, EDPAW po yata. Tapos, nung nag-assume siya ng 2014 September, na pinakita ni PUA na mayroon dito na si BP Binay tumanggap din ng confidential fund. Tingnan mo yung sagot. Imbig na ang sagot, kasi ang sinisingle out niya lang, si BP Sara lang ang tumanggap ng confidential fund. Pinakita dito na ito si BP Binay tumanggap din ng confidential fund. Tama yung sagot niya, kung hindi ba naman kulangot ang utak nito, na-audit ba ito? Trabaho niya po kasi ang mag-audit. Dapat alam niya, bakit hindi na-audit yan? Bakit niya tinatanong si PUA kung nag-audit? Na-audit ba yan? Samantala, nandun na siya sa EDPAW. Di ba? Yung mga kababayan? Kaya nga, dito, napatunayan dito, na sinisingle out lang nila si BP Sara, pero hindi nila tiningnan na mayroon talagang SARO si Binay nakasama sa confidential fund. Ngayon, dito po, nabuko dito ang witness na ito na nagsisinungaling ito. Ang tingin ko po dito mga kababayan, para pong may sinusunod to na script. Kasi kung papansinin nyo po, pag tinanong siya, hindi siya makasagot ng yes or no. Lagi siyang mayroon siyang, para siyang may rhyme lagi. Na imbis na ganito, imbis na sasagot mo lang yes or no. Kasi mabuti lang ito si Atty. PUA, napakabait lang po. Hindi po talaga niya masyadong inaano itong witness na ito. Pero kung sa ibang abogado ito, na talagang yes or no lang naman ang sagot. Kasi tinanong siya, inaamin mo ba na hindi lang si BP Sara ang nagkamal ng confidential fund? Yes or no lang? Yes, sir. Sasabihin niya. Tapos ang sagot niya, na-audit ba ito? Trabaho mo po yan, Mr. Witness. Mr. Mawil ba ito? Di ba? Abogado ka. Alam mo yan. Kasi, ibig sabihin, alam mo talaga na mayroon pang, o hindi mo lang talaga binasa, o ang sinusundan mo lang script, ang si Vice Presidente lang, ang BP Sara lang ang ididiin mo. Huwag mo nang iano yung iba. Baka ganun po kasi kung hindi mo po napapasagot ng yes or no. Kasi cross ito, pwede na po siya sumagot ng yes or no. Mabuti nga lang ito si Atty. PUA. Hindi talaga ito terror na abogado. Ituloy lang natin sila mga kababayan. Question to ICFAO actually because yun po yung ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just... Totoo po yun kasi yun po ang inaano agad ng mga troll farm. Ng mga, kahit yung prosecution, lawyer o troll farm nila, lagi nilang dinidikdik na si BP Sara lang ang nakakuha ng confidential funds sa OBP, mga kababayan. Dito, lumalabas po na ito, una nang nagsinungaling itong witness nito. Una na po ito. Nalaglag sila rito, mga kababayan. Napatunayan ni Atty. PUA na itong taong ito nagsisinungaling. Ang sinisingle out lang nila si BP Sara. Kasi imagine niyo po, 2014 siya nag-assume ng office diyan sa COA. Ngayon hindi niya alam na nagkaroon ng release si BP Binay ng ng SARO sa confidential fund. Di ba po? Kalukuhan po Pag nag-assume ka, dapat alam mo. Di ba po? Ituloy lang natin sila mga kababayan. manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were Iiyak made. ngayon niya si So, Kapunan, upon mga the agreement kababayan. made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP. let it be so marked. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well.
Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect. Should the counsel for the panel of prosecutors, Medyo malabo. sir? I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President. Noted. Okay. Ito, bibigyan ba natin ito? Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parating yung nami-mention kahapon and today. And that is COA Circular 92-9. Po ba ay familiar sa inyo? I can give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witness is perusing the document, Your Honors. Noted. If assisting counsel would like to also from the prosecution. Witness will please answer. Are you familiar with that document? I am not familiar with that document. Okay. That's okay. Meron lang po ditong whereas clauses. I won't ask you about the entire document anyway. Meron lang po ditong whereas clauses on the first page. Can you see that, Mr. Witness? Whereas clauses. I would just want you to read the fourth whereas clause. Ito pa. Ma'am, you want to come here so you'd have a better view. Just the fourth whereas clause. Can you please read that out loud for the record? Attorney Capunan, it's also flashed on the screen. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged without posing a threat to national security or to the success of the mission. Can you please read the next whereas as well? Thank you. Whereas, as now being required, the submission of receipts, bills, or commercial invoices in support of disbursements from this fund or rental or of safe houses, purchase of meals or supplies, and other expenses may create a leak of information that may threaten the confidentiality of the intelligence operations, endanger the lives and the safety of the agents and employees of the government agencies, and result to a failure of the mission. And just the next two whereas clauses na lang po para hindi na po tayo humaba. Whereas in many instances, it is impractical and sometimes impossible to obtain such receipts, bills, or commercial invoices during intelligence operations. Whereas by its very nature, the use of confidential intelligence and or confidential funds requires an approach allowing more flexibility in intelligence operations. Thank you, Mr. Witness. Manifestation, Your Honor. First of all, this exhibit. Dito mga kabayan, pinapakita ni COA na yung confidentiality ng mga ginagamit doon sa yung resibo, yung pangat-tao, yung kung paano binili, kung saan binili. Dito po, pinapakita po ni COA na hindi natin pwedeng i-reveal ito dahil confidentiality. Masama man gamot yan, grocery man yan, o bili man ng information yan, lahat po yan, kaya nga po nakatago sa confidential yan, mga kababayan. Yun po ang gustong ipakita ni COA dito. Pero ito ngayon, nilalantad nila ngayon lahat. Binobulatlat nila sa buong Pilipinas kung paano naging transaksyon. Gusto nila talagang ibulatlat. Ito po, is a matter of security po ito, mga kababayan. Sino na po ang kukuha ng informant kung sakasakaling may mga threat na dumarating sa ating bayan?
Kanino tayo kuha ng informant kung isisiwalat nyo rin pala ang mga pangalan nila at mga katauhan nitong mga taong ito? Kaya nga po may batas dyan. Kaya nga po nakatago sa salitang confidential yan, mga kababayan. Doon po ang dyan. Kasi nga po, pinipilit po kasi nilang ibulatlat ito sa buong mundo. Bakit? Ang nag-ano po nito, makakaliwang grupo ang nangunguna nito sa impeachment trial. At alam naman natin lahat na si VP Sara at ang pamilyang Duterte lang ang naghahabol na masigasig sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan, di ba po? Kaya lang ito, pinipilit lang nila, sinasabihan nga siya ni Kuwa na mayroon tayong batas na hindi niya pwedeng nating i-reveal ito. Hindi natin pwedeng i-reveal, kaya nga po, mayroong mga piatos, may mga dilim, mayroong, basta marami pa po, may McDonald's. Kasi nga po, alias po yan. Pero may tao po yan. Kung kayo po, nagtumanggap ng reward ng PNP, hindi pa po balot na balot kayo. Kahit pangalan nila, hindi nga i-reveal. Pero kung aharap ka sa camera, tatanggapin mo yung reward. Pero pinapakita ba ang mukha ng tao na tumatanggap ng reward? Hindi. Di ba po, mga kababayan? At ang ilang nakakaalam dyan, yung kasama sa organisasyon, nakakikilala at operasyon. Yun lang po, kaya nga po nagtatago sa salitang confidential yan. Ay kung hindi naman po isisiwalat nyo rin pala lahat yan, ay wag na nating itago sa confidential. Di ba? I-expose na natin lahat yan. Kung ganun din pala ang gusto mangyari nito. O ituloy lang natin sila, mga kababayan. Presented by counsel for the respondent is dated October 1, 1992, Your Honor. Whereas the joint circular cited as basis by this witness, Your Honor, is dated 2015, Your Honor. Ito naman, sinasabi naman ni Kapunan na ito daw, circular na ito is 1992. Binago na daw di umano ito ng 2015. Pero tingnan nyo kung paano siya suplang ni Atty. Powa, mga kababayan. Una, yung witness nagsisinungaling na. At tinatanggi ni Atty. Kapunan na hindi na daw ito ang sinusunod ngayon dahil may bago na 2015. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. There is no indication here Your Honor, that all issuances inconsistent herewith are hereby amended or revoked accordingly. Similar provision, Your Honor, by way of manifestation. Yes, is likewise, Your Honor, mentioned in the Joint Circular 2015. Observation for the record that 2015 supersedes this circular cited by counsel for respondent, which is dated Pinapalabas ni Kapunan dito to, yung 2015 daw, supersedes na daw yung 1992. Pero hindi po. Hindi po nilagay doon sa 2015 na kailangan na daw magbigay na ng resibo ayon mismo kay Kapunan. Pero hindi naman po nakalagay doon at babasahin po ito ni Atty. Powa, mga kababayan. Kung tingnan po natin, kung may nakalagay ba talaga na kailangan nang magbigay ng mga resibo pag nag-liquidate ka ng confidential fund. Ituloy lang natin siya, mga kababayan. 92, Your Honor. For the record. Noted. Thank you, Your Honor. But again, we'd like just a counter manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. So the repealing clause in 2015-1 did not specify. Hindi naman kasi in-specify doon na yung kailangan ng lahat ng nakalagay doon sa 1992 ay binago na. Di ba po? Hindi po naka-specify doon. Ibig sabihin, yung 1992, as is where is yun. Yung pa rin ang susundin.
mga kababayan. Kaya dito po, nasuplak siya rito. So, pangalawa na itong suplak sa kanila, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. By COA Circular 92-8985. Precisely your point, Your Honor. Your Honor, please counter manifestation. Of course, Counsel. Counsel read the literal meaning, Your Honor, but the substantive meaning is all circulars. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 are repealed and superseded accordingly. Manifestation is duly noted. Your Honor, the documents would speak for themselves, Exactly. and we will leave this to the Honorable Court. As to not prolong the debate on this matter. Just again, just my last manifestation on this. The difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. And therefore, they're covered by the original document rule. Produce the original. Since you don't have a witness who has testified as to its existence, due execution, and Sinasabi ni Kapunan dito na hindi na daw existence yun. Kasi kailangan daw muna may witness yun bago nila, at ang witness daw nila ngayon, hindi daw nito alam. Paano nga malaman kung hindi niya binabasa yan, mga kababayan? Ngayon, sasabihin nito ni Kapunan na kailangan may witness yan na magpapatunay na nag-i-exist yan. Eh, hindi naman po sinabi sa 2015 na binago yun. Nakalagay po ba doon na binasa niya? Ano? Hindi po. Hindi po binago yan. Kung ano po yun sa 1992, yun pa rin po yun, mga kababayan. Kaya nga, sinabi na lang ni Pua, para hindi na tayo magtalo ng mahaba dito, yung dokumento na lang ang magsasalita para sa kanila, sa mga judges, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. least of all, it's contentious na. And we are stating that this should be clearly in the records of this proceeding. Noted without prejudice to respondent presenting during their evidence in chief the original copy of the document and someone testifying thereto. We submit, Your Honor. Please proceed, Counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, makikita natin na mag-iba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yan. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was... Ito kasi mga kababayan, kaya nga nagsumagot na si ano. Kasi yes or no lang naman po dapat ang sagot dito eh. Yung tinatanong ni Kuwa, hindi mo na dapat kailangan magpaliwanag. Dapat, kasi itong witness na ito, laging ganun, hindi po sumasagot ng yes or no ito. Ang tinatanong ni Kuwa, kung binago ba o hindi itong ano ito, yes or no lang. Pero ang gamit niya, ang 2015 po kasi ganito, ay hindi po ganun, mga kababayan. Kaya nga po humahaba ay si Atty. Pua, kung ibang abogado o kung si Topacio yan, baka nasigawan na itong witness na ito, mga kababayan. Ituloy lang natin siya, mga kababayan. Just asking him to confirm what you read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts may be impractical pagdating po sa confidential Can operation. we ask Counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your position that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, Counsel.
Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information. Hindi ko lang po alam kung bingi ito o talagang sinasadya niya lang, mga kabayan. Lagi siyang ganon. Can you repeat the question? Kasi nga po, ang lapit-lapit na nila ang dalawa. Pareho pa silang may microphone. At sinisigurado ko, yung salita na yan, naririnig dyan sa speaker. Pero bakit siya lagi? Can you repeat the question? Bingi ba ito? O puro kulangot din ang laman ng witness na ito, mga kababayan? Ang hirap kasi pag may sinusunod na script, mga kababayan. Napakahirap po talaga kung hindi mo talaga alam. Kasi pwede ka naman yes or no. Lagi siya binabalikan yung 2015 na circular. Yun ang lagi niyang sinasagot. Pakinggan, paulit-ulit yan, mga kababayan. Ito, pakinggan lang natin siya. So, na nakuha batay sa isang confidential operation. Given the classified nature. Misleading, Your Honor. I'm just asking for his The opinion. witness would have been able to answer. Witness na yan, sir? Given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? Lagi na lang siyang Being a ganyan, no? lawyer, sir, Alam mo, mga kababayan, niluluko niya lang itong nagtatanong sa kanya. Yes or no lang ang sasagot, mga kababayan. Kasi pwede naman kasi, ang tinatanong kasi dito, kung, alam mo, na kailangan yung confidential, hindi pwedeng i-reveal, dapat ito, nakatago ito. Tapos, sasagot nila, yes, kasi talaga namang hindi dapat i-reveal kasi confidential nga eh. Pero ang sagot, can you repeat the question? Lagi siyang ganun, mga kababayan. Di ba, parang siguro sa maghapon na pagkukross niya, siguro hindi lang 10 o 20 na, can you repeat the question? Kahit nga judges eh. Can you repeat the question? Ulitin lang natin siya, mga kababayan. you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yun? Revised Penal Code under Isipin Article mo. 229, for example. At mayroon tayong batas na hindi pwedeng i-reveal ang confidential fund. Pero tinanong pa kung ano bang batas yan. Oh. Sinagot naman ni Kuya, pero hindi pa rin siya sumasagot dito, mga kababayan. Tuloy nga natin siya na. The revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga. Kung titingnan mo ba, mga kababayan, dapat natapos na tayo dyan eh. Yes lang naman ang sasagot mo dyan. Si bawal po talaga. Nasa batas yan na bawal yan. Pero ang nangyari, paulit-ulit. Kaya nga humahaba ito, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung sinasadya na ito. Kasi lagi na lang po siyang, can you repeat the question? Tapos, magnedetalya. Magtutula doon sa pabalik-balik doon sa sinasite niya. Yun lang naman ang at samantala, simple lang naman yung tanong. Kung ipinagbabawal ba sa ating batas na i-reveal ang mga confidential fund? Yes or no? Diba? Kasi batas po yan eh. Di ba sabihin yes. Pinagbabawal po. O, ituloy lang natin sila. Ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. Now, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular which we have pre-marked as D-1-136 for the defense. Your Honors, and I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds
Diyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential funds refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for DOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense. Tama po ba? Lump sum. Yes. Lump sum. Opo. At based on your experience, pag-usapan po natin ay confidential funds. Pagdating po sa pag-disburse ito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated funded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po? po. Yes po. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po. Yes lang naman yan eh. Kasi nag-agree siya lahat. Ang SDO, DepEd, OBP, ang nag-ingkas ng pera. Yes lang naman. What do you mean by comply? Ano ba naman? Ibig sabihin, sumunod lang sila kung ano yung nasa circular, mga kababayan. Diba po? Ituloy lang natin siya. Ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. May question na naman kasi misleading daw ayon kay Kapunan. So, ituloy lang natin sila. Bakit ba misleading? The only requirement in 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because Your Honor. this is a blanket, he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm asking. Di kasi, ang tinatanong lang ni Kuya dito, kung sila disbursement officers ba ang may karapatan mag-withdraw, mag-encash ng cheque? Yes or no lang naman kasi yan eh. Anong irrelevant doon, mga kababayan? Napakasimple lang po eh. Yes or no lang kasi kung ang tanong kasi ni Kuya, nag-comply ba sila sa circular na ito? Tapos sumagot ng witness, what do you mean by comply? Kung sumunod ba sila sa ginawa ng circular na ito na sila mag-withdraw kasi sila ang payee. Yun lang naman yun eh. Yes or no lang yun. Tapos sasabihin ito ni Kapunan na misleading daw. Tuloy nga natin mga kababayan. Particular. Thank you. I appreciate po What does counsel for respondents say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po ng STO ang
na ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Based on the documents, si SDO yung pay ng cheque and yung nag-encash nung Okay, thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So, tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama po Based ba? on this provision po, yes. Tama po. Eh, 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung Yan mga kababayan. Kasi nga po, pinapalutan kasi ng congressman na sa loob ng 11 days, pwedeng inubos ni BP Sara yung 125 million. Yun po yung pinapaano nila sa mga tao, mga kababayan. Eh wala naman po palang problema. Kahit nagastusin mo yan sa isang araw o sa linggo, basta nagastos mo ng tama, walang problema. Mag-comply ka lang sa requirements na hinihingi ng COA. Pinapalutang po kasi ng mga congressman na sa loob ng 11 days, inubos agad yung 125 million. Yung kagad ang kanilang conclusion. Ibig sabihin, kung inubos, sinakaw na ba? Yun po yung mga gagaling nating congressman, kung magpapalutang ng para lang makondisyon yung isip ng tao, yung 11 days, ang bilis, nilustay agad. Ang 125 million sa loob ng labing isang araw. Ganun kaagad ang tinatanim ng mga congressman doon sa mga utak ng mga Pilipino. Yun po, kaya nga dapat natin kailangan alamin yung batas bago tayo maniwala. Kasi ito mga congressman ito, masira lang si BP Sara, kahit ano sasabihin nito mga kababayan. Di ba po? Yun po ang nakakalungkot dito. Pero sila, akala mo naman sila, napakalilinis nila. Ay basa all pa yata sila kay BP Sara, mga kababayan. O ituloy lang natin sila mga kababayan. 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po tayo sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing approval method of accounting, yung expenses ay nire-record upon encourage, not upon payment. Opo, okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later, gano'n? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to That's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Ang tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po at the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side.
niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January 17. No, Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Thank you for reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. What? I'm sorry, what is Sorry, D-1-1? D-1-1. Sorry, Your Honor. Dash 1. I was just corrected. Kasi Your Honor, for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. duly noted. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission na pag-submit rather ng liquidation report. Based on this token po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Ibig sabihin lang dito mga kababayan, pinapakita lang ni Atty. Pua dito na nag-comply si BP Sara sa loob ng 3 buwan na paggastos. Pag naubos mo na yung pera, i-comply mo sa loob ng 13 araw. Pinapalabas nito ni Kuwa na nakapag-comply si BP Sara noong last quarter ng 2022, nung audit, doon sa inihingi ng mga dokumento ng COA, mga kababayan. Kaya nga po, lumalabas dito na wala po talagang inaano kasi tinanggap po ng COA eh. Kasi dapat, kung hindi nila tinanggap yan, binalik sana nila sa OBP yan kung may problema. Inaksip po eh, mga kababayan. Paano natin nakikita kung ninanakaw ba talaga ni BP Sara yung pera ng confidential? Kasi yung kasi ang gusto nilang palabasin dito eh. Ninakaw daw ni BP Sara di umano ang 125 million na confidential fund. Yun ang pinapalabas ng mga congressman dito, mga kababayan. Tuloy lang natin sila. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the Joint Circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing Joint Circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving Lagi na lang ganun. Ulit-ulit. Kulangot ba utak nito? Checklist, and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Based on that same provision, kung yun po ay kumpleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kumpleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya. Tama po ba? Yes po. Based on this provision po. Opo. And in this case, Dito, pinakikita talaga ni Kuwa na tinanggap ninyo. Ibig sabihin, wala kaming problema. Pinapalabas po kasi na may problema dito, mga kababayan. 2022 ito ha, pinag-uusapan dito, mga kababayan, 2022. Na which is yung confidential na ito, galing sa Office of the President. Na ayon mismo din kay BP Sara, galing sa kanila yan. Di ba po? Ituloy lang natin. because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OBP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Okay. Thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO on January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds. It took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po.
I am showing you a copy of the AOMs that you issued that were also presented yesterday. May we know the exhibit numbers, Your Honor? Yes, Your Honor. I will get to that. Pwede mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be, This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. that's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP for the defense. Which is P-1-12-B for the prosecution. Thank you. Now, Mr. Witness, napansin ko na yung date is September 14, noong 2023, nung una yung AOM. Tama po ba? Yes po. And that was actually just a few days after the conference hearing of COA held August 24, 2023, kung saan may mga legislators that, asked COA to look into the OVP confidential funds. Are you aware of that? Just if you're aware. I am not aware of that. That's okay. Now, Yung I'll just binabang move on to the AOMs themselves. No? yung binabanggit ni Apua dito kasi yung nagkaroon kasi ng hearing yan doon sa Kongreso. Kaya lang siguro hindi naman niya siguro na napanood yun o nakano kaya nilet go na lang ni Kuwa, ni Puwa, mga kababayan, yung tanong. So, kasi nung time na yon, doon na po pinag-uusapan yung confidential fund ni BP Sara. Sa mga hearing, sa Quadcom, good government, kuno, na pamumuno ni Chua, mga kababayan. Doon na po yung pinag-usapan, yung confidential fund. Tuloy lang natin siya. Now, kahapon, nasasabi niyo po na nagkakaproblema tayo sa, may nakita kayong finding doon sa physical and financial plan. Tama po ba? Yes, sir. Ng OVP. At yan po ay nakasaad din sa inyong findings dyan. Yes, tama po ba? Opo. You referred to, if I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong, item 4.2 of the joint circular. Yes, sir. Tama po? Yes, sir. Maaari niyo po bang, andyan pa po ba yung joint circular? Yes. Maaari niyo po bang basahin yung 4.2 ng joint circular para lang po sa kalaman natin lahat? Under 4.2 of the Joint Circular, all allocations of CF and or IF shall be supported with physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, project, and activity where disbursements pertaining to the CE and IE shall be based. Tama po. Thank you po, Mr. Witness. Dito po, sa kanilang physical and financial plan, the program stated is actually the Good Government Program. Tama po. Of OVP initiatives and confidence building based on the document. Based on the document, yes. At ang physical target will be number of areas with surveillance and confidential activities conducted or monitored. Tama po ba? Yes. As well as the number of activities. Tama po ba? Ayon po dun sa binasa nyo, wala naman pong guidelines on how specific it would be. Correct? Well, nakalagay po kasi dito, dapat i-indicate yung each program, activity, and project na pagpapasihan ng disbursement ng CF. Apo. I won't argue with you. So basically, yung finding niyo po is based on your assessment as an auditor. Or since it is a plan, dapat po naka-indicate talaga dito kung paano nila gagastusin yung kanilang confidential fund. That's okay. Yes, I'll accept that answer. Now, nabanggit niyo rin po na hindi po nag-submit ng DEPs or document evidencing payment. Tama po? Yes, sir. At yun po ay inilagay nyo sa inyong AOM. Tama Yes, po? yes, sir. At nabanggit nyo rin po na sumagot ang OVP dito sa AOM na to. Tama po ba? Yes, sir. Tama po. At pagdating po doon sa sunod na step, which is the notice of suspension, tama po ba? Yes, sir.
would you agree with me na hindi na po na-carry over yung issue doon sa fiscal and financial plan? Yes, sir. Yes. So, ibig sabihin, tinanggap niyo po yung explanation. Well, ang purpose po kasi namin kung bakit namin ni-require yung specific confidential activities dun sa PFP is para makita kung paano gagastusin noong OPP yung kanilang Hindi. confidential. Ang tanong kasi, kung tinanggap ba ninyo yung ng OBP? Ang sagot kagad dito, ang layo mga kababayan. Nililito niya yung mga nakikinig sa kanila. Ang tanong po, kung tinanggap ba ninyo yung ng OBP? Yes o no lang naman kasi yan, mga kababayan. Pero ang dami nitong detalya kasi naliligaw po yung mga ordinaryong Pilipino nakakapanood. Sure, fine. Pero since nilagay naman na po nila doon sa kanilang revised accomplishment report yung specific confidential activities and even submitted documentary evidence of payment. So, hindi na po namin hinanap ulit yung physical and financial plan. Okay. Salamat po. Thank you for that answer. Ngayon po, kasi kanina, kahapon actually, not kanina, sinasabi niyo walang sinubmit. Ang ibig niyo lang pong sabihin sa walang sinubmit is at the time na bago kayo mag-issue ng AOM. Tama po ba? Walang sinamit po na. Walang sinubmit na DEPs. For example. Yes po, kasi sinamit po nila yung DEPs after we issued both AOMs po. Opo. Thank you po. Ngayon, punta naman po tayo doon sa notice of suspension. Nandun pa po kayo di ba, ng notice of suspension? Yes, sir. And you suspended in audit the amount of 125 million. We are showing him a copy of the notice of suspension, Your Honor. This is Exhibit T-1-107-OVP for the reference of the Honorable Court. NP-1-13-A on the part of the prosecution. Okay. So, dito po, as you mentioned earlier, you were satisfied with already the submission of the accomplishment report ng OVP. That's why wala na po yung issue sa physical and financial. Hindi po ako satisfied dahil compliant yung accomplishment report nila, kundi dahil nilagay lang nila yung specific confidential activities na pinagamitan ng kanilang pondo. Opo. So, nawala na po yung sa PFP na findings sa AOM. Based on the yes po. Based on the NS. Tama po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Ngayon, pagdating dito sa notice of suspension, I just wanted to focus on doon sa documentary evidencing success pagdating sa rewards. Yes, po. Nabanggit niyo po, this is 4.8.5, paragraph B specifically of the joint circular, correct? Yes, sir. And yun din po yung nakasaad dito sa notice of suspension na reference, meaning the provision of the JC. Yes, sir. Specified. Yes. At nabanggit nyo rin po kahapon na wala pong guidelines specifically under 4.8.5 that shows how specific you should be in terms of the documents evidencing success. Wala Tama ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi ko anong specific document yung hinihingi. Well, may sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness. To my recollection, did not say that. He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. Can we ask The for judges of counsels for the parties, Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sangayon sa dokumento, sangayon sa 4.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang provision bang nag-require ng specific na paraan? Wala na po, Your Honor. Ito lang po, 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Thank you, Your Honor. Now, pagdating po sa OVP, alam niyo po ba kung sumagot sila sa notice of suspension na ito within the prescribed period given under the notice of suspension? Wala na po ako sa phone Wala na na submit po. sila ng response. Okay po. So I will no longer ask you about that. Probably for another witness na lang po. Punta na lang po tayo sa OVP confidential funds for 2023. You confirm, Mr. Witness,
na ang OVP confidential funds for 2023 ay nakapag-issue rin kayo ng AOMs for the first, second, and third quarter. Tama po ba? For the first and second lang po kasi yung third quarter, nag-drop po ako and hindi ko na po naabutan yung issuance one dahil nag-transfer out of na po ako sa Okay. Okay. At hindi na rin po alam kung, just if you're aware, kung sumagot ang OVP doon sa mga AOMs ninyo. Hindi na rin po alam yan. Yes, sir. Okay. Sige. Diretso na lang po tayo sa DepEd. Para hindi na po tayo tumagal. Sa DepEd po, nakapag-issue rin po kayo ng AOMs. Tama? At least for the first and second quarter na nandun pa po kayo. Yes, sir. Tama po. And kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga disbursement vouchers ng DepEd. Kung saan natukoy nyo doon na hindi compliant documents evidencing success. Tama Wala po ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi ko anong specific document yung hinihingi. May sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness. To my recollection, did not say that. He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. The indulgence of counsels for the parties. Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sangayon sa dokumento, sangayon sa 4.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang provision bang nag-require ng specific na paraan? Wala na po, Your Honor. Ito lang po, 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Witness. You may proceed, Counsel. Thank you, Your Honor. Now, pagdating po sa OVP, alam niyo po ba kung sumagot sila sa notice of suspension na ito within the prescribed period given under the notice of suspension? So, wala na po ako sa phone Wala na na submit po sila kayo. ng response. Okay po. So I will no longer ask you about that. Probably for another witness na lang po. Punta na lang po tayo sa OVP confidential funds for 2023. You confirm, Mr. Witness, na ang OVP confidential funds for 2023 ay nakapag-issue rin kayo ng AOMs for the first, second, and third quarter. Tama po ba? For the first and second lang po kasi yung third quarter, nag-drop po ako and hindi ko na po naabutan yung issuance one dahil nag-transfer out of na po ako sa Okay. At hindi na rin po alam kung, just if you're aware, kung sumagot ang OVP doon sa mga AOMs ninyo. Hindi na rin po alam yan. Yes, sir. Okay. Sige. Diretso na lang po tayo sa DepEd. Para hindi na po tayo tumagal. Sa DepEd po, nakapag-issue rin po kayo ng AOMs. Tama? At least for the first and second quarter na nandun pa po kayo. Yes, sir. Tama po. And kanina po, pinag-uusapan po natin yung mga disbursement vouchers ng DepEd. Kung saan natukoy nyo doon na hindi compliant dahil MOOE yung nakasulat sa disbursement vouchers. Tama po ba? Naalala niyo po yun? Ang sinagot ko lang po yung tanong ni Atty. Lorna kanina. At ang sagot niyo po, natatandaan niyo po ba yung sagot niyo? Ay MOOE siya at hindi confidential funds. Yes po. Now, Mr. Witness, I will show you a page of the General Appropriations Act. Can I have that copy? And for reference, Your Honors, this is Exhibit D-1-14-DE, Your Honors. And D-1-42-DE for the defense.
Counsel may approach the witness as well as counsel for the panel of prosecutors. Ito lang ba? So, dito po, sa page 376, volume 118, number 52, General Provisions Act FY 2023, klarong-klaro po na ang confidential intelligence and extraordinary expenses is under maintenance and other operating expenses, which is the MOOE. Pero if I may clarify lang po kasi, Yes po. Yung MOOE kasi is very broad. Yes Hindi lang confidential fund yung covered niya. Apo, we will get to that, Your Honor. Your Honor, please. DB. Saan nakasulat? Thank you. Dito kasi mga kababayan, pinapakita lang ni COA na nagko-comply po talaga ang OBP sa lahat ng hinihingi ng COA sa kanila, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po kasi, ang naunahan po kasi ng propaganda ito doon sa Justice Committee ng Kongreso. Kaya kung papansinin niyo po, ang mga ano rito, tinatanggap naman po ng COA lahat ng binibigay ng OBP o ng DepEd sa kanila. Di ba po? Yun po yung bottom line dito eh. Ibig sabihin, nag-comply po talaga ang OBP at DepEd sa hinihingi ng dokumento ng COA. Binibigyan lang po kasi ng kulay ng mga congressman natin, si BP Sara. Doon mo po makikita na ito, ang lahat ng ito ay politika lang, mga kababayan. Kasi, kung talagang hindi nagko-comply po ang OBP o ang DepEd, di sana nagsampa na ng kaso yan sa ombudsman. Di ba po? Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Kaya po dito, sa ating naging disbursement voucher, Your Honor, with due respect to counsel. yes. With permission of Attorney Poa, yes. Again, this Observations document, and manifestations, counsel? Your Honor, this document violates the original document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of anything that is certified, Your Honor. Although, under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy, because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act. Of who? Of which administration? Consisting of how many pages, Your Honor? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. Well, we don't know where this document came from. Your Honors, may We I comment? object to this document. Comment? What is the comment of Attorney Poa? Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of the Commission on Audit, certified by David E. Bakay. Your Honors. Certified true copy of the part of the GA? Yes, Your Honors. Anyway, Counsel, we will be ruling on the admissibility of these documents when the formal offer is made after the presentation of evidence in chief by the respondents. We submit, Your Honor, but as another observation, Your Honor, we are aware, I think Counsel is aware, that if you produce and you ask questions on a portion of a document, then you are compelled to produce the whole document, Your Honor. We want this on file. Produce the whole GAA. There may be provisions in that GAA which contradicts the provision he's saying. So he is compelled under the rules, Your Honor. In addition to the rules of admissibility, he is compelled to produce the whole GAA. And we want that on record, Your Honor. Presiding officer is already ruled. The manifestation and objection of the counsel is duly noted. Counsel may proceed. Thank you, Your Honor. And under the disbursement voucher, Exhibit D-1-58-DE, nakasulat po na MOOE, replenishment of cash advance under maintenance and other operating expenses authorized under page 376 of RA number 11936, which is precisely the page of the GAA. Pero marami po kasing nakalagay na expense items under MOOE in this page po. Okay, we will accept that answer, Mr. Witness.
Mr. Witness, pagdating po sa DepEd confidential funds, as you mentioned, you issued the first two AOMs. Yes, sir. Tama po. I mean, AOM for the first and second quarter. Yes, sir. Pero hindi nyo na po natanggap yung response. Ayan mga kababayan. Kasi nga po, kailangan po kasi ulit-ulitin itong mga kababayan eh. Kasi para maintindihan po ng taong bayan. Kung papasinin po, dalawa po kasi opisina ang pinag-usapan nito. DepEd at OBP. Hindi lang po isa. Kaya kung napapansin nyo po si Attorney Pua, inuuna yung OBP, then pagkatapos niya matanong yung OBP, tinatanong din naman niya yung DepEd. Kasi para sabay-sabay na mga kababayan. Kasi isa lang naman nag-audit eh. Itong tao lang naman na ito. Kaya nga po, hindi ko nga po alam kung paano niya napapagtugma-tugma ito lahat. Mga kababayan. Tuloy lang natin siya. Kasi wala na kayo sa ICFAO. Yes, sir. But would you know, just curious, would you know kung ano yung present status nitong mga AOMs na to? Hindi po. I don't have personal knowledge about that. Okay. So you wouldn't know of whether may credit notice o wala? Yes, sir. Oh, but since you're an auditor, ano po ang ibig sabihin ng credit notice para sa isang auditor? Kapag sinabing credit notice, yung document submitted ay already passed in audit na po. Opo, pass in audit, meaning allowed? Yes po. Allowed But it. subject to the reopening of the audit later on. Okay, thank you, Mr. Witness. Ngayon, Mr. Witness, since hanggang doon lang naman, no, yung naging saklaw talaga ng inyong service, I don't want to prolong this any longer. Gusto ko lang makita, based on your findings, AOM, diba? Tapos yung notice of suspension para sa OBP and AOMs for DepEd, these are preliminary findings, correct? Yes po, kasi nire-require pa naman sa agency na mag-justify yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala naman pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po, so hindi kailangan isabi. May expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask and answer, Your Honor. Doon na nagpanik si Kapunan, mga kababayan. Kasi nga po, hindi naman po talaga napapatunayan na nabulsa talaga ni BP Sara yung 125 million, mga kababayan. Kaya kung napapansin niyo po, nataranta na po si Kapunan dito. Kasi natatakot siya na sumagot yung yes. Kasi pag sumagot yung at mapapaamin din po ito, mga kababayan. Itong witness na ito, at kasi kaya lang sasagot na dapat ito ng yes, ang problema, pinigil po ni Kapunan na wag daw sumagot. Kasi pero napaamin din po ito, mga kababayan. Yun po ang galing po ni Attorney Pua. Kasi pinapatunayan lang po ni Attorney Pua na hindi po talaga nagnakaw si BP Sara, mga kababayan. Pakulo lang po na ito lahat ng politiko na kumakalaban sa kanya. Ituloy lang natin si Attorney Kapunan. That question, Your Honor, has been asked and answered. Sustaining, Your Honor. Sustained counsel, I think where you're getting at, modify your question. You can get it. Okay. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, I am presumption. Your Honor, Ask and answer, Your Honor. The witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, yun lang naman Mr. po. Omil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po, masagot nyo na ng diretso. Hindi naman po kasi kailangan i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it.
Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pala? Nakalagay po kasi sa Joint Circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, Mr. Wamila, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi po sa UM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At may sasabi po ba wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa UM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So AOM wala pa, pag NS meron ng demand at meron ng failure to liquidate. Opo, since sa UM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM wala pa ang ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Yan mga kababayan, talagang napatunayan lang po dito ni Atty. Poa na hindi po talaga nagnakaw si BP Sara, mga kababayan. Kaya nga po, laglag itong witness nila ito, mga kababayan. At laglag ang mga balikat nitong mga congressman na nagpipumulit dito sa impeachment na ito, mga kababayan. Tandaan po natin, mga kababayan, na hindi lang po ang prosecution ang mag-aharap ng ebidensya dyan at testigo. Mag-aharap pa rin po yan, tinatapos lang po sila lahat. Ang huli po, maglalabas ng ebidensya doon sa death threat, sa confidential fund, sa betrayal public trust, na sinasabi nila na nilustay ni BP Sara ang 125 million sa 11 days at marami pang pag-uusapan niya kasi 4 na article po ito, mga kababayan. Ang pinagtataka ko lang po kasi dito, bakit ang binasura nila yung 1 and 2, ang 3 and 4, ang kanilang tinanggap. Tapos bigla nilang pinagsama-sama lahat pagdating doon sa Committee on Justice, mga kababayan. O hanggang dito na lang po. Palambing po ng like, share, and subscribe. God save the Philippines.